down. Do the hold down. Throw it all together, that's how we roll. Boom, de clap, boom, boom, clap. Come on, here we go. Boom, boom, clap. Boom, de clap, boom, boom, clap. Boom, de clap. Pop it, lock it, polka dot it, country fighting, hip hop, hip hop. Oh my, oh my, oh my gosh. Morning! Good morning mga igan. Asa isa po ng Hulyo, Martes na naman, bagong araw para magbanat ng buto. Kaya gising na, huwag mong patalo sa pagkaantok at para mas masaya sa bayan ng inyong almusal. Lampag tambay kasama ang paborito niyong morning barkadahan dito sa Unang Hirit. Good morning, Igan. Good morning. At wala na nga pong dahilan para bumalik pa sa kama. Anumang oras kasi ang inyong lakad, kaya mas mainam na maaga kayong umalis na ng bahay. Gayahin po natin si Pangulong Noynoy Aquino na natuto na matapos nga matraffic at malate sa ilang lakad noong Biyernes. Agahan na ang pag-alis. Yes, at kahapon nga, mas inagahan na niya ang gising at ang alis niya sa Times Street, no? Kaya kahit walang wang-wang at kahit tumitigil siya sa mga stoplight, itong presidential convoy, on time pa rin na dumating si Pinoy sa mga lakad niya kahapon. Ako, actually, more than on time pa nga at sa isa niyang lakad kahapon, halos isang oras siya mas maaga. Kaya naman mas maraming nagawang trabaho ang ating Pangulo. O, di ba? Yan ang nangyayari. Kapag maaga ang ating gising, mas buo po at productive ang ating araw. Kaya naman maging dito sa Unang Hirit, of course, maaga ang ating mga gimmick. Tulad na lamang ni paring Drew na dumayo pa sa Clark, Pampanga. Ang aga ha, isang lugar na parang nasa Wild Wild West ang kanyang pinuntahan para magbuhay cowboy. As in, cowboy talaga. Ang mga natuklasan niyang activities for the whole family doon, abangan niyo po yan mamaya. Cowboy Adventure. O, at least kung meron kayo sa South, sa Tagaytay, meron na rin sa North, sa Pampanga, di ba, na pwede punta ng pamilya. At maaga rin nagsipasok today mga taga-University of the Philippines para sa isang bigating fans day. Ibibida kasi natin doon ang music ng international R&B superstar na si Usher. O, di ba? Maaga talaga, 3 days ahead of his concert sa Pilipinas. Worth it naman ang pagising na maaga today dahil mamimigay tayo ng free Usher tickets sa UP. Kaya naman oh my gosh, ang mga kapuso natin doon. OMG. OMG. UPMG talaga. Ay, bawal lang. Wala akong guessing si Usher dito. Never ever. Baka, surpresa sa'yo. Nandito naman si Jay-Z. Oh. Pwede si Usher. Wow, pero syempre bago ang lahat, pasadahan muna natin ang balita sa ating Top Hirit. Labing-walong tripulanting Pinoy kasama sa crew ng isang hinayjack na tanker sa Red Sea sa gitnang silangan. Hinarang po ng mga piratang Somali ang Marshall Islands flag chemical tanker na MT Motivator. Sa ngayon, inaalam na ng Department of Foreign Affairs ang pagkakilanlan ng mga Pinoy seaman. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga employer dito po sa Pilipinas bunsod ng pinakahuling insidenteng ito ng pang-hostage. Umabot na po sa 83 ang mga Pilipinong bihag ngayon ng mga pirata sa magulong bansa ng Somalia. Walang magagawa talaga yung mga Pilipino kasama sa ilang mga naglalakihan po mga tanker sa buong mundo. Nako, hirap niyan. Samantala mga kapuso, eto naman po. Ayun pala yun, kung pala yun. Yun. Eto naman po ang good news natin. Hindi muna ipatutupad bukas ang halos 300% dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway. Yan po ang napagkasunduan ni DOTC Secretary Jose De Jesus, ang Toll Regulatory Board at mga Malaysian investors ng SLEX. Pero pansamantala lamang makakahinga ang ating mga motorista. At ayon kay TRB spokesman Julius Corpus, gusto muna nilang mas linawin sa publiko kung saan mapupunta ang mga dagdag singil sa toll, partikular na po sa bahaging Alabang hanggang Calamba. Sa pamamagitan niya ng mga information campaign ng Southern Luzon Tollways Corporation. Ito ay matapos mabiglang ilang motorista sa napakalaking toll hike. Sa bagong rate na ipatutupad sa SLEX o SLEX toll, ang kasalukuyang 75 centavos kada kilometro magiging 2 pesos and 73 centavos na. Kaya yung mga Class 1 vehicle o yung mga dekotse na nagbabayad ngayon ng 22 pesos, magiging 77 pesos na ang babayaran.
Ang mga bus naman nakabilang sa Class 2, hindi na 43 pesos ang babayaran, kundi 155 pesos na. Habang ang mga truck naman sisipa sa 232 pesos ang babayarang toll. Sa ngayon, wala pang anunsyo kung kailan sisimulan ang paniningil na mga nasabing toll rates. Nung nagtaas sila ng signal dati sa NLEX, syempre ganun din yung feeling ng mga tao, di ba? Nagsireklamo. Pero ang lapad ng kalye nung Iba, iba yun. Ang bilis. Walang alon. Nakikita mo yung binabayaran mo, in other words. Exactly. So ito, parang siguro sa kadalasan na lagi may traffic, parang iniisip siguro mga tao, ano ba, worth it pa talaga yan? Siguro ba anong pwedeng untian lang muna nila? Hanggat sa ma-improve nila na maganda-maganda, may pagmamalaki talaga nila na worth it yung ibabayad yung 300%. Talagang I-expand medyo ba bigla nila yun? No? Bigla. Oo, bigla, no? Kaya marami na expand ano. nga ba nila yung SLEX? Kasi papalaparin. Laban Pero, na. Meron na. pero wala na talaga, Ano yun? that's it. Kasi hindi pa siya malapad enough. May maliliit na area. 8 lanes na eh. Meron siyang maliliit, tapos lalaking yan. Parang bibili ka uli ng bukid. Pero meron mga may areas talaga na Pero alam mo, masikip sa mga kasi. pag-aaral kasi mga ganyang expressway, kung matatagal na naman ang buhay ng gulong mo, o kaya yung oil consumption mo medyo mas tipid, long term. pag kinuwenta mo, kaya lang masyadong Mataas, nasabi nga na 300, drastic. batas yung 300. So, pinag-iisipan pa kung ano talagang tamang formula. Kasi Kasi yung iba- magdudugtong na yan, NLEX at SLEX. Yes. Oo nga ba? Saan ang daan nila, Edsa? Ang Meron doon din pa sa rin may NLEX ano. at May EDSA. connect May connect na, may connect. May connect yun. Kasi yung EDSA doon tayo mahiyari dyan eh. Nakakarating nga tayo eh. At isa pang good news para sa ating mga kapusong ginagabi sa pag-uwi at lagi na ikipaghabulan sa huling biyahe ng LRT-1. Hindi nyo na kailangang hingalin sa pagmamadali dahil ayon sa Light Rail Transit Authority, extended na mula ngayong araw ang operating hours ng LRT-1. At ito na ang schedule ng last trip kung galing kayong Baclaran at patungong Balintawak hanggang 10:30 ng gabi ang biyahe ng huling tren mula sa Baclaran Station. Pwede naman magpa-late pa ng konti yung mga papuntang Baclaran galing Balintawak dahil alas 11 na po ang alis ng huling biyahe sa Balintawak Station naman po yan. Pero sa mga gumigimig dyan tuwing weekend, sorry na lang kayo dahil hindi ito para sa inyo. Lunes hanggang Biyernes lang ay patutupad ng extended operating hours ng LRT-1. Pag weekend naman at maging pag holidays hanggang alas 9 pa rin ng gabi ang biyahe ng tren na Baclaran to Balintawak. 9:30 naman kung galing Balintawak at papunta ng Baclaran. Sana dagdagan naman ano, yung police. Kasi Yes, alam mo naman ang visibility. Baclaran at Balintawak, Lalo na pag ganung diba, mataas ang krimen dyan. So actually, yung Kawawa yung kababayan natin. Yung 10:30, 11 p.m., umpisa pa lang ng gimmick yung sa ibang kabataan, di ba, pag weekend. So parang okay lang. Not applicable. They will Not find their applicable. way home. 1 a.m. na ngayon nagsisimula yata. They will find their way home. Tama ba, Duan? Parang gimmickera. Balik ang curfew. Eto na, samantala kung akala niyo po mga mayayaman at mga makapangyarihan lang ang target ng anti-wangwang campaign ni Pinoy. Aba, eto po ang patunay na pantay ang batas. Ang mga maingay na patok jeepney, target rin ng PNP. Narito ang kanilang babala. I would like to inform the public that we're also operating on fog lights. Please remove them immediately as these are not allowed by law. Pwede doon sa sinasabi mga sasakyan, yung tinatawag ng mga patok, yung mga jeep na may malalakas na mga kung ano-ano mga sounds. We are going to also operate on them. Bilang na ang araw ng mga patok jeepney ayon sa PNP Highway Patrol Group. Marami sa kanila naglipa na sa mga ruta mula Stop and Shop sa Santa Mesa, Maynila, papuntang Kalumpang, Parang o SSS Village sa Marikina City. At yung iba naman may biyaheng Cubao, Quezon City at Antipolo para itong mga mobile na disco na talagang sasakit ang inyong mga tenga habang kayo nagko-commute. Pero tulad ng mga wangwang, bawal din ang mga pampaingay ng mga patok jeep. At hindi lang sa ingay nakatutok ang mga otoridad ngayon, maging sa mga nakasisilaw na ilaw. Kaya naman ang mga sakyang may fog lamps, isa rin kayo sa target nila. Kasama rin daw yan sa mga kinukumpis kanila mula noong mag-operate ang pulisya